Ang pagsasalita bilang makrong kasanayan at ang mga layunin sa pagtuturo. Mga layunin sa pagtuturo ng pagsasalita. Ang mga layunin sa pagtuturo ng pagsasalita ay nahahati sa tatlong pangunahing larangan na kinakailangan upang maging ganap ang komunikasyon. Una, ang kasanayan sa mechanics o accuracy kung sa Ingles kung tawagin. Ang layunin sa kategoryang ito ay tiyakin ang kawastuhan ng pagpapahayag upang maiwasan ang anumang kalituhan sa mensahe. Ito ay tumutukoy sa mga elementong linguistiko o linguistic competence. Kabilang dito ang malinaw na artikulasyon. Nasanayin ang mag-aaral na magsalita ng may kalinawan at sapat na lakas ng boses upang madali at malinaw na marinig ang kanyang mensahe. Pumapangalawa naman dito ang kasanayan sa interaksyon o fluency at pragmatics. Ang layunin dito ay ang pagpapaunlad ng katatasan o fluency sa Ingles kung tawagin at ang kakayahang gumamit ng wika sa angkop na paraan batay sa sitwasyon o tinatawag nating pragmatic competence. Kabilang dito ang paglinang sa wastong bigkas at tono. Layuning matutunan ng mga mag-aaral ang tamang pagbigkas ng salita, kasama na ang suprasegmental na katangian tulad ng diin, haba at intonasyon o tono, na nagbibigay kahulugan sa bahayag. Pangalawa, ang kawastuhan sa balarila o grammar kung tawagin sa Ingles. Tiyakin na ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng mga pangungusap ng may tamang istruktura at sintaksis at nakagagamit ng angkop na bokabularyo. Meron din tayong pang-angkop sa konteksto, kakayahang magamit ang angkop na pananalita o register, estilo at kagandahang asal batay sa konteksto at sa taong kausap. Halimbawa, pagiging magalang sa nakakatanda. Meron din tayong tinatawag na kasanayan sa discourse o discourse competence kung sa Ingles. Ang layunin ay mapahusay ang kakayahan ng mag-aaral na iugnay at iorganisa ang mga ideya sa mas malawak na paraan tulad ng pag-uulat o presentasyon. Meron din tayong lohikal na organisasyon ng mensahe, layuning maipahayag ang mga ideya at impormasyon ng may malinaw, sunod-sunod at organisadong daloy gamit ang mga pang-ugnay upang maikabit ang mga kaisipan. Meron din tayong paglalahad at pagsasalaysay, layuning makapagkwento o anecdotes or anekdota kung sa Pilipino at makapagbigay ng mga ulat, makapagbigay ng mga panuto at direksyon o makapaglarawan ng detalyado at may katiyakan. At ang panghuli ay ang pagpapahayag ng saloobin at paninindigan. Layunin nito na makapagbigay ng personal na opinyon, mungkahi at kritikal na saloobin sa isang isyo kasama na ang kakayahang magpahayag ng pagsang-ayon o pagsalungat. Kagaya na lamang ng mga isyo sa ating gobyerno ngayon na marami tayong maaaring mga kuro-kuro o masasabi o dahil may kanya-kanya tayong karapatan na makapagbitaw ng mga salita para sa kanila or para sa mga isyong nagaganap sa ating lipunan. At dahil dito, mas natutulungan natin kung ito ba ay ngunit sa ating pagbibigay ng opinion paalala lamang dapat tayo ay maging responsable. Hindi lamang na dapat sinasabi natin ito dahil karapatan ko to, kundi pag-isipan din natin kung ito ba ay nakakatulong sa ating lipunan o mas nag-aambag na lamang tayo na mas mapalaki pa ang isang issue.